Magandang umaga po. Atin pong basahin ang pagbabatayan ng pag-aaral ngayong umaga sa Numbers chapter 29. Mga bilang, kabanata 12 at 9. Atin pong babasahin ang buong kabanata. Verse 1. Sa unang araw ng ikapitong buwan ay magkakaroon kayo ng isang banal na pagtitipon. Huwag kayong gagawa ng anumang mabigat na gawain. Ito ay araw para sa inyo na paghihip ng mga trumpeta. Kayo'y maghahandog ng isang handog na sinusunog na mabangong samyo sa Panginoon ng isang batang toro, isang lalaking tupa, 7 korderong lalaki na 1 taong gulang at walang kapintasan. Ang handog na butil ng mga iyon na piling harina na hinaluhan ng langis ay 3/10 bahagi para sa toro, 2/10 bahagi para sa lalaking tupa, at 1/10 bahagi para sa bawat kordero sa 7 kordero. At 1 kambing na lalaki na handog pangkasalanan upang ipantubos sa inyo. Bukod pa sa handog na sinusunog sa bagong buwan at sa handog na butil niyon. At sa palagi ang handog na sinusunog at sa handog na butil niyon at sa mga inuming handog niyon ayon sa kanilang tuntunin na mabangong samyo na handog sa Panginoon na pinaraan sa apoy. Verse 7. At sa 10 araw nitong ikapitong buwan ay magkakaroon kayo ng isang banal na pagtitipon at inyong pahihirapan ng inyong mga kaluluwa. At huwag kayong gagawa ng anumang gawa, kundi kayo'y maghahandog sa Panginoon ng isang handog na sinusunog na mabangong samyo, 1 batang toro, 1 tupang lalaki, 7 korderong lalaki na 1 taong gulang, mga walang kapintasan para sa inyo. Ang handog na butil ng mga iyon na piling harina na hinaluan ng langis ay 3/10 bahagi para sa toro, 2/10 bahagi para sa 1 lalaking tupa, 1/10 bahagi para sa bawat kordero sa 7 kordero. 1 kambing na lalaki na handog pangkasalanan bukod pa sa handog pangkasalanan na pantubos at sa palagiang handog na sinusunog at sa handog na butil at sa mga inuming handog ng mga iyon. Verse 12. Sa 15 araw ng ikapitong buwan ay magkakaroon kayo ng isang banal na pagtitipon. Huwag kayong gagawa ng anumang mabigat na gawain at mangingilin kayo sa loob ng 7 araw sa Panginoon. Maghahandog kayo ng isang handog na sinusunog, handog na pinaraan sa apoy na mabangong samyo para sa Panginoon. 13 batang toro, 2 tupang lalaki, 14 na korderong lalaki na 1 taong gulang na mga walang kapintasan. Ang handog na butil ng mga iyon na piling harina na hinaluan ng langis ay 3/10 bahagi ng efa para sa bawat toro sa 13 toro, 2/10 bahagi sa bawat lalaking tupa para sa 2 lalaking tupa, at 1/10 bahagi para sa bawat kordero sa 14 na kordero. 1 kambing na lalaki na handog pangkasalanan bukod pa sa palagiang handog na sinusunog at sa handog na butil niyon at sa inuming handog niyon. Sa 2 araw ay maghahandog kayo ng 12 batang toro, 2 lalaking tupa, 14 na korderong lalaki na 1 taong gulang at walang kapintasan. Ang handog na harina ng mga iyon at mga handog na inumin para sa mga toro, sa mga lalaking tupa at sa mga kordero ayon sa bilang ng mga iyon, alinsunod sa tuntunin. 1 kambing na lalaki na handog pangkasalanan bukod pa sa palagiang handog na sinusunog at sa handog na butil at sa mga handog na inumin ng mga iyon. Sa 3 araw ay 11 toro, 2 lalaking tupa, 14 na korderong lalaki sa 1 taong gulang at walang kapintasan, handog na butil at mga inuming handog para sa mga toro, sa mga lalaking tupa at sa mga kordero ayon sa kanilang bilang alinsunod sa tuntunin. At 1 kambing na lalaki handog pangkasalanan bukod pa sa palagiang handog na sinusunog at sa handog na butil niyon at sa handog na inumin niyon. Sa 4 na araw ay 10 toro, 2 lalaking tupa, 14 na korderong lalaki na 1 taong gulang na walang kapintasan, handog na butil ng mga iyon at ang mga handog na inumin para sa mga toro at sa mga lalaking tupa at sa mga kordero ayon sa kanilang bilang alinsunod sa tuntunin. At 1 kambing na lalaki na handog pangkasalanan bukod pa sa palagiang handog na sinusunog sa handog na butil niyon
at sa handog na inumin yon. Sa ikalimang araw ay 9 na toro, 2 lalaking tupa, 14 na korderong lalaki na 1 taong gulang na walang kapintasan, kasama ang handog na butil at ang handog na inumin para sa mga toro, sa mga lalaking tupa at sa mga kordero ayon sa kanilang bilang alinsunod sa tuntunin. Verse 28, at 1 kambing na lalaki na handog pangkasalanan bukod pa sa palagiang handog na sinusunog at sa handog na butil niyon at sa handog na inumin niyon. At sa ika-6 na araw ay 8 toro, 2 lalaking tupa, 14 na korderong lalaki na 1 taong gulang at walang kapintasan, kasama ang handog na butil at mga handog na inumin para sa mga toro, sa mga lalaking tupa at sa mga kordero ayon sa kanilang bilang alinsunod sa tuntunin. At 1 kambing na lalaki na handog pangkasalanan bukod pa sa palagiang handog na sinusunog sa handog na butil niyon at sa mga inuming handog niyon. Sa ika-7 araw ay 7 toro, 20 tupang lalaki, 14 na korderong lalaki na 1 taong gulang at walang kapintasan, kasama ang handog na butil ng mga iyon at ang mga inuming handog para sa mga toro, sa mga lalaking tupa at sa mga kordero ayon sa kanilang bilang alinsunod sa tuntunin. At 1 kambing na lalaki na handog pangkasalanan bukod pa sa palagiang handog na sinusunog sa handog na butil niyon at sa inuming handog niyon. Sa ika-8 araw ay magkakaroon kayo ng 1 taimtim na pagpupulong. Huwag kayong gagawa ng anumang mabigat na gawain, kundi kayo'y maghahandog ng 1 handog na sinusunog, 1 handog na pinaraan sa apoy na mabangong samyo sa Panginoon. 1 toro, 1 lalaking tupa, 7 korderong lalaki na 1 taong gulang, walang kapintasan, ang handog na butil ng mga iyon at ang mga inuming handog para sa toro, sa lalaking tupa at sa mga kordero ayon sa kanilang bilang alinsunod sa tuntunin. 1 kambing na lalaki na handog pangkasalanan bukod pa sa palagiang handog na sinusunog at sa handog na butil niyon at sa inuming handog niyon, ang mga ito ay inyong ihahandog sa Panginoon sa inyong mga takdang kapistahan bukod pa sa inyong mga ipinangakong handog at sa inyong mga kusang handog para sa inyong mga handog na sinusunog, mga handog na butil at mga inuming handog at ang mga handog pangkapayapaan. Last verse. At sinabi ni Moises sa mga anak ni Israel ang lahat ng iniutos ng Panginoon kay Moses. Magpalayan ng pagbabasa ng salita ng Diyos. Atin mong tawagin si Pastor George. Maraming salamat, Jester. Malapit nang maubos ang boses si Jester. At habang nagbabasa si Jester, sabi ng misis ko, naubos na ang toro. Magpapatuloy tayo sa ating pag-aaral dito sa Book of Numbers. Hindi madali ang ating pong pinag-aaralang ito at maging sa akin na naghahanda nito, no? At ituloy natin ito at tingnan natin ang mga mahalagang leksyon na pwede nating makuha. Si Dietrich Bonhoeffer, isang German pastor at theologian na pinapatay ni Hitler noong 1945 dahil sa kanyang involvement sa agency na nagre-resist sa Nazi regime ni Hitler, ay itinuturing din ng marami na isang modern martyr. Sa kanyang aklat na The Cause of Discipleship ay kanyang sinabi na sa ating panahon daw, isa sa malaking problema ng ating iglesia ay ang pagbibigay pansin at turo sa tinatawag nating mumurahing biyaya o cheap grace. Sabi niya, cheap grace is the deadly enemy of our church. We are fighting not for the cheap grace, but for the costly grace. Cheap grace is the preaching of forgiveness without requiring repentance. It is grace without discipleship. It is grace without the cross, and grace without Jesus Christ. Sa ating panahon, ito ang isang problema na ang mga tao, lalo na sa maraming pangangaral ng kanyang salita, ay binibigyang pansin ang biyaya
na napakamura. Samantalang ang pinapakitang biyaya ng Biblia ay isang mamahaling biyaya. Isang biyaya na hindi natin kayang tumbasan at hindi natin kayang bilhin at palitan. Ito'y biyaya ng Panginoong Hesukristo sa atin. Isang biyaya na nagre-require sa atin ng buong pagkatao natin. Ang kaligtasan, mga kapatid, ay hindi natin mapagtatrabahuan o hindi natin kayang bilhin. We cannot earn our salvation. Turo ng Biblia na malinaw na ang kaligtasan ay libre na kaloob ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Ganun pa man, ang pagiging alagad ay nangangailangan ng isang malalim na commitment. Hindi ng isang mumurahing commitment, kundi ng isang costly o ng isang mamahaling commitment sa ating Panginoong Diyos. Merong isang lalaki na dahil siya ay nagtatrabaho sa isang kumpanya ng langis at mataas ang kanyang posisyon doon, ay pwede nating masabing mayaman siya. Maganda ang kanyang kalalagayan pagdating sa material na bagay, pero wala siyang pakialam sa mga bagay pang relihiyon. Samantalang ang kanyang asawa ay isang debotong mananampalataya na dumadalo sa pagkakatipon at naglilingkod sa Diyos. Sa tuwing meron silang evangelistic meeting, ay kanyang inaanyayahan ang kanyang asawang ito na walang pakialam sa usaping pangrelihiyon. Dumadalo naman siya out of respect sa kanyang asawa, kahit na sa totoo lang ay wala ang kanyang puso roon. So sa maraming taon ay dumadalo siya sa mga evangelistic meeting until finally ay nag-profess siya na siya ay isang mananampalataya ni Jesus at siya ay nagpabautismo. Na-curious ang mga tao sa kanyang paligid, bakit natagalan ang kanyang pagpapasya na magpahayag ng kanyang pananampalataya. Ipinaliwanag niya. Kasi sa tuwing mayroong nangangaral sa evangelistic meeting na mga visiting preachers, ay tinatanong ko, ano ang hinihingi ng pagiging Kristiyano? Ano ang sukli ng pagkakaroon ng pananampalataya kay Kristo? Ang laging sinasabi nila ay wala. Kahit na isang sentimo, walang sukli, walang kapalit. Para sa kanya, hindi ito maganda sapagkat anumang bagay na tinanggap natin na napakahalaga, ito ay mayroong hinihingi ring kapalit mula sa isang taong tumanggap nito. Hanggang minsan isang araw, sabi niya, mayroong isang mangangaral na kanyang tinanong, ano ang sukli at ano ang kapalit ng aking pananampalataya kay Kristo? Ang sagot sa kanya ay, it will cost you everything you have. Ang kapalit nito ay ang iyong buong buhay at ang lahat ng meron ka. Ang matapat na sagot ng mangangaral na ito ang naging daan upang mahamon siya na sa pananampalatayang Kristiyano. Naintindihan niya na ang pananampalataya, ang kaligtasan ay hindi sa pamamagitan ng gawa. Ito ay libre. Ito ay binigay ng Panginoong Diyos. Ito ay kaloob ni Kristo Jesus. Ngunit sa sino mang tumanggap nito, dapat merong siyang tugon ng pagpapasakop, pagiging alagad, at ang kanyang buong buhay ay dapat din niyang ipagkaloob sa Kanya na nagbigay ng buhay sa Kanya. Doon sa pinag-aralan natin sa chapter 28 ay na-observe natin na napakadaming mga instruction. At hanggang kanina nga, sa binabasa ni Jester sa atin, ang instruction ng Diyos sa Israel pagdating sa tinatawag na sacrificial offerings. Ano siya dapat handugan? Ano yung mga ihahandog? Kailan dapat ihahandog ito? At yun ay hindi lamang araw-araw, ito ay o linggo-linggo, buwan-buwan, meron pang taon-taon na ginagawa. Ang kanilang katapatan sa mga precise na requirements ay nagpapahayag ng kanilang commitment sa Diyos. Isipin natin yung napakadaming instruction na yun. Yung binasa na lang natin kanina, parang nakaka-mind-boggling na
Ano ba namang itong mga daming toro at kordero at tupa at mga kambing na inihahandog na mayroong kani-kanya pang mga katumbas na langis at kung ano-anong mga kasangkapan na nakapaloob doon na dapat susundin sa kanyang utos at sa kanyang detalyeng mga sinasabi. Pero ito'y pagpapakita ng kanilang commitment sa Diyos na nagmahal sa kanila, nag-aruga sa kanila, sa isang Diyos na katipan nila doon sa lumang tipan. Dito naman sa chapter 29, nag-provide ang Panginoon sa Israel ng mga specific regulation concerning the 3 final national days of worship na sineselebrate sa ika-7 buwan ng isang taon, the 7th month. Ito'y isang espesyal na okasyon na ang gagawin nila, hindi sila magtatrabaho, titigil sila sa kanilang mga gawain, at maghahandog sila ng napakaraming mga sakripisyo. Ito yung i-explore natin, mga kapatid, ngayong umaga. Ano bang halaga ng lahat ng mga annual feast na ito para sa bayan ng Israel nung kanilang kapanahunan? Tingnan natin, ano bang mga leksyon para sa atin ngayon? Meron pa bang halaga itong mga binabasa natin ito para sa atin ngayon bilang mga Kristiyano sa ating henerasyon? At yan ang ating titingnan. At gusto kong sabihin, mga kapatid, ito'y salita ng Diyos at meron tong leksyon lagi kahit na maaaring ang mga practices na ito ay hindi natin ginagawa na ngayon at hindi na iniutos sa ating panahon. Merong mga mahalagang koneksyon at leksyon ito sa mga Kristiyano sa bagong tipanan. At ipinapakita nito na dapat nating ipinagdiriwang ng may kagalakan anumang mga pagpapala at anumang mga gawa ng Diyos sa buhay natin, lalo na ang gawa ng pagliligtas at gawa ng pag-iingat niya sa atin. That is the message that I want to bring to you this morning, celebrating God's work of redemption and preservation is both natural and joyful for His believers. Ang pagdiriwang sa gawa ng pagtubos ng Diyos at pag-iingat ng Diyos sa atin ay dapat natural at may kagalakan na ginagawa ng bawat mananampalataya. Now, kung titingnan natin ng maigi, merong 5 annual festivals na naka-outline sa Scripture. 5 yan. Yung unang 2 ay nasa chapter 28 na siyang pinag-aralan natin noong nakaraan. Yung una doon ay yung tinatawag na the Feast of Unleavened Bread. Ito ay isang klase ng pista na inaalala ang pagsagip ng Panginoong Diyos sa mga panganay na anak na lalaki ni Israel nung panahon na dumating ang anghel ng kamatayan sa kanilang lugar. At ito rin ang pagkakataon na sila'y tuluyan ng pinalaya o tuluyang pinayagang umalis na sa Ehipto patungo sa ilang at sa lupang pangako. Ito ay ginagawa sa tuwing Marso hanggang unang mga araw ng Abril sa ating kalendaryo, pero sa kalendaryo ng mga Hebreyo, ito'y tinatawag na Nisan. Ang pangalawa ay yung Feast of Weeks. Binasa rin natin yan noong nakaraang linggo. Ito ay mas kilala sa pagdiriwang na kung tawagin ay Pentecost. Kaya narinig na natin yung salitang Pentecost sa Book of Acts. Yung Pente, ang ibig sabihin ng Pente ay 50. Bakit tinawag siyang 50 o Pente o Pentecost? Sapagkat ito ay nangyayari 50 araw pagkatapos ng Pasko, ng Feast of the Unleavened Bread. Ito ay sineselebrate sa kalagitnaan ng Mayo sa ating kalendaryo at tinatawag yang Iyar sa Hebreyo sa mga Israelita. Ito'y panahon ng pasasalamat sapagkat ang Diyos ay nag-provide ng masaganang ani sa kanila. Ngayon namang umaga ay ating titingnan o ifo-focus yung ating pong pag-aaral sa 3 festivals na ginagawa sa 7 buwan ng kalendaryo ng mga Hebreyo na tinatawag na Tishri. Ito ay sa ating kalendaryo ay September hanggang October. September to the first few days of October.
At ang bawat annual festival na ito ay nagha-highlight ng gawa ng Diyos sa buhay ng kanyang mga kinatipang bayan, ang bayan ng Israel. Pero gusto kong sabihin na ipinapakita ng bawat festival na ito kung sino ang Diyos at ano yung ginagawa niya. Bakit kinakailangan niyang i-require ang bayang ito na maghandog ng napakaraming mga handog na hayop na may kanya-kanyang sangkap sa bawat araw sa loob ng maraming mga araw sa ikapitong buwan ng taon? Sapagkat ipinapakita nito ang gawa ng Diyos. Unang-una, ipinapakita nito that God is a rescuer God. God as rescuer. Yun ang una. Yun ang pinapakita ng Feast of Trumpets o tinatawag sa Hebrew na Rosh Hashanah. Pangalawa, God as Redeemer. Ito yung sinasabi naman doon sa the Day of Atonement o mas kilala sa salitang Yom Kippur. And then ikatlo, God as Refuge. Ito yung Feast of Booths o ang pista ng mga tolda na kilala naman sa salitang Hebreo na Sukkot. Isa-isahin natin mga kapatid, pero hindi natin babasahin sa kanyang detalye sapagkat kulang ang ating oras kung ating pong titingnan ang lahat. At gusto ko lang makita natin yung gawa ng Diyos sa buhay ng mga Israelita kung bakit kinakailangan nilang gawin ang lahat ng sakripisyong ito. Napakita nito na ang Diyos, una sa lahat, is rescuer, tagapagsagip. Sa verses 1 to 6, ang gawain na ito ay stipulated ng iba't ibang mga festival. Di ba? Sa Israel. Ano yung kanilang gagawin? Titigil sila sa kanilang trabaho, patutunugin nila yung trompeta, hihipan nila yung trompeta, magtitipon sila, tinatawag na holy convocation, at maghahandog sila ng sakripisyo. Now, interestingly, sa English translation, yung ginamit na salitang trumpet dito na hihipan ay hindi ito makikita sa Hebrew original. Walang makikitang Hebrew original na trumpet. Ang ginamit na salita roon ay tarowa, na ito ay tumutukoy sa various loud sounds, not necessarily trumpet. So, maaring ito ay isang wind instrument. At mas sinasabi ng mga scholar, ito daw ay shofar. Yung shofar, yung sungay ng toro o kaya ay sungay ng ram o ng lalaking tupa na ginagawang na hinihipan at ito ay nagpuproduce ng isang malakas na sound. Hindi ito isang metal instrument tulad ng silver trumpets. Pero ang tanong ay, ano ba yung layunin ng paghihip ng trompeta? Wala namang sinabi doon sa text. Anong layunin? Pero meron tayong clue kung titingnan natin ang mga kawangki o mga parallel accounts sa Book of Leviticus, sapagkat lahat ng mga binasa natin ito ay merong parallel account at mas detalye na ipinresent sa aklat ng Leviticus. Doon sa Leviticus, ipinapakita na sila ay hihihip ng kanilang mga trompeta, patutunugin nila, ito ay para i-remind ang sarili nila at ang Diyos. Isipin mo, no? I-remind nila ang Diyos. Yan ay clearly stated sa Leviticus chapter 23, verse 24. Sabi doon, "Speak to the people of Israel, saying, In the 7th month, on the first day of the month, you shall observe a day of solemn rest, a memorial proclaimed with a blast of trumpets, a holy convocation." Now, the next question is, ano yung dapat nilang alalahanin? Ano yung dapat i-remember nila? At sino yung dapat nilang alalahanin? Ang important parallel nito ay makikita natin sa Numbers chapter 10, verse 9. Magbibigay ito ng insight sa practice ng tinatawag na blowing of trumpet. Ang sabi ron, "And when you go to war in your land against the adversary who oppresses you, then you shall sound an alarm with the trumpets, that you may be remembered before the Lord your God, and you shall be saved from your enemies." So dito makikita natin ng medyo lumiliwanag na ano ba yung kabuluhan ng pagsasound ng trumpet? Bakit mayroong pista na ganito?
Ito ay para tawagin ng Diyos. Ito ay para paalalahanan ng Diyos. Imagine mo na mag-condescend ang Diyos at sabihin niya, sige, paalalahanan niyo ako. Ang Diyos, lahat ng bagay alam niya. Walang lingid sa Kanya. Hindi siya makakalimutin na katulad natin. Pero nag-condescend ang Diyos sa Kanyang bayan at sinasabi niya, sa araw na yon, paalalahanan niyo ako na kayo ang aking bayan at ako ang inyong Diyos. Na ako ang magliligtas sa inyo sa kamay ng inyong mga kaaway. Na ako ang magtatanggol sa inyo sa panahon na mayroong mga masasamang tao o masasamang tribo na maaaring umatake sa inyo. Ako ang makikipaglaban para sa inyo. Sa pag-i-schedule nila sa kanilang kalendaryo, ng gawaing ito ay nagtuturo sa kanila ito ng malalim na pagpapahalaga doon sa dependence nila sa Diyos. Parang sinasabi ng mga trumpetang ito na kanilang hinihipan ang isang malakas na paghiyaw mula sa kanilang puso na nagsasabi, Panginoong Diyos, kailangan ka namin. Alalahanin mo kami. Mahabag ka sa amin. Dinggin mo ang aming panalangin. Ipakita mo ang iyong kapangyarihan at iligtas kami sa panahon ng aming pangangailangan. Hindi kami makakasurvive kahit na isang araw lamang kung wala ang tulong mo sa amin. Napakaganda, mga kapatid. Hindi ba? At kung i-apply natin ito sa atin bilang Kristiyano sa ating panahon in terms of Christian application, we can say, in Christ Jesus, God remember us by rescuing us from His own wrath. Sa pamamagitan ni Jesus, inalala tayo ng Diyos nang tayo'y sagipin niya sa sarili niyang galit sa mga makasalanan. Hindi natin kailangang humihi pa ng trompeta para paalalahanan tayo at ang Diyos sa katotohanan yan. Every Sunday, mga kapatid, sa tuwing tayo ay nagkakatipon sa ilalim ng matapat na pangangaral ng Ebanghelyo, ito ay patuloy na pagpapaalala sa atin na kung wala si Kristo, tayo ay walang kabuluhan. Kung wala ang kanyang buhay na ipinamuhay ng matuwid dito sa mundo, kung wala ang kanyang sakripisyo, kung wala ang kanyang kamatayan at muling pagkabuhay at ang kanyang pag-akyat sa langit, tayo lahat ay mapapahamak sa walang hanggang paghatol ng Diyos. Si Kristo hindi lamang dumating para maging tagapagligtas. Siya ang ating tagapagtanggol. Siya ang ating shepherd by providing help and protection from the harmful enemies that we face in our journey in our and spiritual warfare. He is our rescuer. He is our peace. He is our provider. God as rescuer. Now let's go to the second heading. God as redeemer. Ito naman yung Day of Atonement o tinatawag sa Hebrew na Yom Kippur. Yan ay sa verses 7 to 11. Yung Day of Atonement ay mas detalye na ipinaliwanag sa Leviticus chapter 16 and chapter 23. Kung gusto nyo basahin, mas detalye ang pagpapaliwanag sa celebration na yon. Dito sa chapter na ito, hindi siya pinakita yung detalye. Sinabi lang na sa araw na yon, meron kayong banal na pagtitipon, no, titigil kayo sa mga trabaho ninyo, at magbibigay kayo ng mga specific sacrifices. Sa Leviticus 16, pinaliwanag na si Yahweh daw ang nag-establish ng araw na ito, o tinatawag na Day of Atonement. Parang annual house cleaning ito eh. Annual house cleaning, no? Parang sa loob ng isang taon, maglilinis talaga sila. Lilinisin nila yung tabernakulo, lilinisin nila yung templo, hindi sa pamamagitan ng walis o ng isasaboy na tubig, no? Kasi ang idea ganito, siyempre over the year, yung tabernakulo, ceremonially, nagiging unclean ito. Na-absorb nito yung mga kasalanan na ginagawa ng bayan ng Israel. Lalo pa nga kapag dumarating na nagsasakripisyo sila, araw-araw, linggo-linggo, buwan-buwan,
At pagkatapos ng taon-taon, syempre yung mga kasalanan na isinasalin doon sa mga hayop, symbolically ay nagdadala rin ng dumi sa kabuuhan ng templo ng Panginoon o ng kanyang tabernakulo. Kaya kinakailangan nilang linisin ito upang matiyak nila na patuloy na bababa ang espesyal na presensya ng Diyos sa kanilang kalagitnaan at magkakaroon sila ng access sa Diyos. Yung Day of Atonement din, ang siyang araw na kung saan ang pinakapunong pare pumapasok sa Holy of Holies. Once a year lang pumapasok ang high priest sa Holy of Holies. Diba? Alam natin yung tabernakulo, meron tong pinakadulong kwarto na kung tawagin ay kabanal-banalang pook. Hindi ito basta mapapasok ng sino man. Isa lang ang pwedeng pumasok dyan, ang punong pare, at papasok lang siya isang beses sa loob ng isang taon sa Day of Atonement. No? At doon, dadalhin niya ang insenso at kanyang wiwisikan ang mercy seat o yung upuan ng kahabagan ng mga dugo ng paglilinis o blood of purification. Bababa natin sa verse 8, "But you shall offer a burnt offering to the Lord, a pleasing aroma, 1 bull from the herd, 1 ram, 7 male lambs a year old. See that they are without blemish." Yung mga hayop na walang kapintasan, walang dungis, walang batik, hindi pilay, hindi bulag, malulusog. At yung dugo nun ay aalisin at iwiwisik doon sa mercy seat ng high priest. I-sprinkle niya yan doon. Pinick up ni Apostle Peter yung point na yan. No, mga kapatid, sa verse 8, at sinabi niya sa 1 Peter chapter 1 verses 18 to 19, ganito daw yung ginawa ni Jesus Christ. "Knowing that you were ransomed from the futile ways inherited from your forefathers, not with the perishable things such as silver or gold, but with the precious blood of Christ, like that of a lamb without blemish or spot." Kung paanong ang inihahandog at ibiniwisik doon sa kabanal-banalang puok ay ang isang purified blood of the lamb, a purified blood of these animals. Si Jesus Christ din, ang pinanlinis niya daw ay ang kanyang dugong malinis, isang precious blood. Siya na walang kapintasan at walang batik. At doon sa Book of Hebrews, sinabi doon na itong paulit-ulit na ginagawa nila taon-taon ng high priest at ng mga tao roon ay nagpapakita daw na napaka-insufficient talaga. Nalinisin, no? Ang kasalanan ng tao, yung actual sin niya. Kasi paulit-ulit eh. Para araw-araw kang naliligo, di ba? Kasi ibig sabihin, lagi kang nadudumihan. Wala namang siguro nangyari rito na naligo lang ng isang beses sa loob ng isang taon. Meron ba? Taas ng kamay. Walang aamin. Because every day, nadudumihan tayo. Every day, siguradong merong mga impurities sa ating katawan. Ganon din ang kasalanan. Kaya nga, laging ginagawa, paulit-ulit sapagkat paulit-ulit na nagkakamali, paulit-ulit na nagkakasala. Ang punto ron, yung ginagawa nilang paulit-ulit na pagsasakripisyo, paglilinis, ay nakaturo sa isang once and for all sacrifice. Sinasabi nito na darating ang araw, merong isang sakripisyong mangyayari at isang beses lang niya gagawin. Ang isang sakripisyong yun, sapagkat ito'y sakripisyong ganap at sakdal. Isang sakripisyong tutubos sa kasalanan ng kanyang mga mananampalataya. At yun ang mababasa natin sa Hebrews chapter 9, verse 12 to 14. He entered. Nakita nyo? Yung high priest, pumapasok siya sa Holy of Holies once a year,
Pero si Jesus Christ, noong ibigay niya yung kanyang sarili, noong mamatay siya doon sa krus, at noong lumabas na yung kanyang precious blood, sabi, He entered once and for all. Saan? Into the holy places, the heaven. Not by means of the blood of goats and calves, but by means of His own blood, thus securing an eternal redemption. For if the blood of goats and bulls and the sprinkling of defiled person with the ashes of heifer sanctify for the purification of the flesh, how much more will the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered Himself without blemish to God, purify our conscience from dead works to serve the living God. Napansinin niyo yung ginamit na salita rito sa Hebrews. Ang sabi, yung ginawa daw ni Kristo ay hindi naglinis ng panlabas na pagkatao natin, kundi ng panloob. Conscience. Yung ginagawa daw ng mga Israelita na paglilinis ay panlilinis sa paglabas lamang. Pero itong ginawa ni Kristo, nilinis niya maging ang panloob para hindi maging patay ang ating mga ginagawang mabuti sa ating paglilingkod buhay at tunay na Diyos. Ito yung application. In Christ, God has redeemed us eternally and cleansed us inwardly. Tulad na sinabi ko kanina, mga kapatid, diba? Ang nilinis niya ay yung panloob. Naisipin niyo, ang isang taong gumagawa ng tama, mabuti, sumasamba sa Diyos, nakikita ng mga tao, pero ang kanyang loob ay marumi. Yung kanyang puso ay marumi. Yung kanyang budhi ay marumi. Maaring sumasamba sa Diyos dahil nakagawian niya lang. Maaring naghahandog siya dahil yun ang hinihingi ng pagkakataon. Pero ang kanyang puso ay malayo sa Diyos. Anong kabuluhan ng lahat ng kanyang ginawa? Wala! Pero ngayon magkakaroon ng kabuluhan sapagkat hindi lang daw nilinis ng Panginoong Jesucristo ng kanyang dugo ang ating mga kasalanan, kundi maging ang ating panloob, yung ating budhi, upang sa tuwing tayo ay gagawa ng tama. So tuwing tayo ay gagawa ng mabuti at sasamba sa Kanya, sa paningin ng mga tao, magiging katanggap-tanggap sa Diyos sapagkat nilinis niya rin maging ang ating mga budhi. God transforms us into a people who genuinely worship and serve the living God. Isang pagpapala, di ba? Isang malaking pagpapala na tayo ay nakakilala kay Kristo. Sapagkat ang ating pagsamba at serbisyo sa Kanya ay hindi tatanggapin kung ang babatayan lamang ay ang ating performance. Pero dahil ngayon ay tatanggapin ng Diyos ang ating serbisyo at pagsamba dahil ito ay nakabatay sa ginawa ni Kristo na sakdal doon sa krus. Siya naganap na tagapagligtas ng mga makasalanan. Ang katotohanan ito dapat, mga kapatid, ay pumuno ng kagalakan sa puso natin at patuloy na mag-udyok upang tayo'y sumamba sa Kanya ng totoo. At ang pagsamba natin ay pagsamba ng may kagalakan, hindi pagsamba ng ritual lamang. No, i-consider natin yung futility, no, ng isang tao na gumagawa ng, sabihin na nating mga ritual na mga bagay, pero siya ay nasa labas ng pananampalataya kay Kristo. Isipin natin yung isang taong tapat na sumasamba sa tingin niya, hanapin ang pabor ng Diyos, pero wala siya kay Kristo. Hindi siya mananampalataya ni Kristo. Eh di ba katulad lang siya ng mga propeta ni Baal, yung 450 prophets ni Baal na nakipaglaban kay Elijah. Ano nangyari sa buong maghapon? Wala silang ginawa kundi sumigaw, humiyaw, at anong ginawa nila? Sinusugatan nila ang kanilang mga katawan. At sabi, bumubulwak na yung dugo sa kanilang mga katawan. Ngunit wala pa rin silang naririnig na tugon sa langit. Wala pa rin paggalaw ang Diyos sapagkat hindi katanggap-tanggap ang kanilang ginagawa. Pero tayo mga mananampalataya ni Kristo, ang ating pagsamba ay hindi nakadepende sa pagsigaw o mga elaborate rituals para ito'y tanggapin. Tayo'y nagpupuri lamang ng simple. Nakikinig sa Kanyang salita sa ating puso.
na handang matuto at matransform at ito'y kinalulugdan na ng Diyos dahil kay Kristo Jesus. God as rescuer, God as redeemer, last but not the least, God as refuge. Ito naman yung Feast of Booths o Sukot, o kung tawagin ito sa Tagalog ay ang Pista ng Tolda. Yan, bababasa natin. Medyo mahaba yun. Binasa kanina ni Jester, verses 12 to 40. Ito yung reenactment na nangyari sa wilderness. Isipin nyo, 40 taon sila nandoon sa wilderness. Nakatira saan sila nakatira? Sa mga tolda. Pag sinabing tolda, ito ay mga temporary shelter. Tama? Ito ay tinatayo, kinakalas din. Maglalakad na naman sila. Pagdating sa isang kampo, itatayo na naman nila. Yung mga tolda na yan. Anong pinapaalala sa kanila? Bakit kinakailangan nilang balik-balikan yon? Ha, mga kapatid? Bakit kinakailangan nilang, sabi pa nga rito, ito yung pinaka-joyful celebration. Itong Feast of Booths. Kung paano yung Day of Atonement o Yom Kippur is the most solemn celebration. Ito naman yung Feast of Booths is the most joyful celebration sa kanilang mga annual festival. Para bang, kumbaga sa atin dito sa Pilipinas, ang Pasko ang pinakamasayang okasyon. No? Meron tayo. Sa kanila, ito yung pinakamasaya, yung Feast of Booths. Bakit? Ba't kinakailangang maging paalalahanin pa nila yon? Sapagkat ipinakita doon na kahit na sila ay nasa disyerto, mapanganib sa disyerto, mahirap ang buhay sa disyerto. Nakakakain sila. Paano sila magbubungkal ng lupa sa disyerto? Paano sila iinom sa disyerto? Pero nakakainom sila. Hindi ba? Sa disyerto, delikado sapagkat mayroong mga, kung tawagin ay mga scavengers, mayroong mga mandaragit, hindi lamang mandaragit na mga hayop, kundi meron pang mga lumulusob na mga iba't ibang tribo na mga lagalag, kung tawagin mga vagabond. No? Mga lagalag yan na pwedeng pumasok at pwedeng magnakaw o mayroong mga umatake sa kanila doon. O maaaring mamatay sila sa sunstorm. Di ba? Alam naman siguro rito ng mga nagtrabaho sa Middle East na isa sa mga, di ba, calamity sa kanila ay yung sunstorm at napakahirap nun. Pero pinreserve sila ng Diyos. Maraming namatay sa kanila, hindi dahil sa sunstorm, hindi dahil nagutom sila, hindi dahil wala silang mainom, kundi dahil sa kanilang kasalanan. Namatay sila sa pagsuway. Nagpadala ang Diyos sa mga ahas, sa mga makamandag at pinagtututuklaw silang lahat. Tama? Pero walang namatay dahil gutom. Walang namatay dahil walang mainom. Walang namatay dahil merong lumusob na kalaban at inatake sila in surprise. O dahil sa sunstorm. Wala. Because God preserved them even though yung kanilang shelter ay tolda lamang. Ipinapakita rito na ang Diyos ay naging tapat sa kanila at dahil doon nilang pasalamatan ang Panginoong Diyos sa kanyang katapatan. At dinisenyo itong klase ng ganitong gawain upang patuloy silang tumingin na hindi sa lahat ng panahon nandito kami sa tolda. Kami naglalakbay lamang patungo sa lupang pangako. Doon magkakaroon na kami ng permanenteng bahay. Pero hindi lang yon. Sa mga mananampalatayang Israelita, mas malayo pa ang kanilang nakikita. Hindi lang yung lupang pangako na kanilang maaangkin at makakapagpatayo na sila ng sarili nilang bahay, kundi sa mga mananampalataya ng mga Israelita, nakatingin sila doon sa isa pang syudad na itinayo mismo na ang pundasyon at ang builder ay ang Diyos. Yun yung sinasabi sa Hebrews chapter 11 na si Abraham daw ay nanatili siyang nakatira sa tolda sapagkat ang hinahanap niya o nakatingin siya sa isang syudad na ang founder, ang foundation, and builder ay walang iba kundi ang Diyos. Doon nakatingin si Abraham. At doon din nakatingin yung mga mananampalatayang Israelita. Hindi lang doon sa lupang pangako, mga kapatid. Kaya, tayo mga Kristiyano, di ba?
Itong Feast of Booths na ito ay nagsisilbing reminder sa atin kung ating i-apply sa ating panahon na ang buhay fleeting talaga transitory lang eh. 'Di ba? Lumilipas lang eh. Ang buhay natin dito sa mundo. Ano mang klase ng bahay meron ka, kung saan lugar ka man nakatayo yung bahay na yan, whether it costs millions of dollars or located in a prestigious area. Katulad halimbawa, yung, kumbaga, ang bahay mo nandun sa Pacific Palisades sa Los Angeles. Diba? Nakita niyo yung isa sa mga tinupok ngayon na lugar sa Los Angeles, yung Pacific Palisades. Alam niyo ba kung sino ang mga nakatira ron? Mga Hollywood star at mga high-profile individual. Sapagkat sabi nila, yung lugar na yun ay talagang safe. Maganda. Exclusive. At, ano pa? Secluded. Napaka-secluded ng lugar. And ngayon, sama sa inubos ng apoy. Pero hindi ibig sabihin, kung hindi man tamaan ng apoy o anumang mangyari, ang buhay natin sa mundong ito ay sadyang lumilipas lamang. Yun ang pinapaalala doon sa Feast of Booths. Nandito kayo sa disyerto, nakatira kayo sa mga tolda, pero hindi kayo magtatagal rito. Mayroon darating na tahanang pangwalang hanggan sa inyo. And here is the blessing for us being a Christian. In Christ, God has promised us an eternal dwelling place in the new heavens and new earth. And interestingly, brethren, the New Testament uses the word tent, yung salitang tolda or tabernacle, to refer to our mortal, corruptible bodies. Tingnan natin. 2 Corinthians chapter 5, verses 1 and 2. For we know that if the tent that is our earthly home is destroyed, we have a building from God, a house not made with hands, eternal in the heavens. For in this tent, actually yung tent na yun, katawan natin, tinutukoy doon. We groan, longing to put on our heavenly dwelling. Di ba? Totoo naman yun, di ba? Dito sa katawan natin ito, we groan. Yung mga bata rito, siguro hindi nyo pa masyadong nararamdaman. Pero unti-unti, makakaramdam na kayo ng groaning. No? Sa inyong mga tuhod, sa inyong mga kasukasuan, no? Sa inyong mga likod, at sa inyong mga ulo, na kung ano-ano at marami pang iba. We groan in this tent, brethren, longing for our heavenly dwelling. Brethren, lahat ng mga festivals na ito ay anino lamang at larawan lamang na tumuturo sa isang ultimong realidad. Ang Diyos ang ating tagapagsagip, rescuer. Ang Diyos ang ating manunubos, redeemer. Ang Diyos ang ating tahanan, refuge, silungan. Tinupad ni Jesus ang lahat ng yan nung siya'y dumating dito sa mundo. Kay Kristo ay nasumpungan natin ang pagpapala at kagalakan na hindi temporary, kundi permanente at walang hanggan. Kung ikaw hindi pa Christian ngayon, hindi ka pa mananampalataya ngayon, nakikiusap ako yun na lumapit ka kay Kristo at hanapin mo ang kapahingahan sa Kanya. Walang totoong seguridad sa mundong ito. Walang seguridad sa gobyerno, kahit sino pa ang nakaupo dyan. Walang seguridad sa ating ekonomiya. Walang seguridad sa ating trabaho. Di ba ngayon, uso na ngayon yung nagre-restructure yung aming company kasi may redundancy. Ngayon ko lang naririnig. Anong araw, hindi nyo naririnig yung mga ganyan salita eh. May redundancy. Oh, hindi na trabaho mo kasi, hindi na masyadong kailangan. Redundant na yan. Di ba? Walang kasiguraduhan eh. Walang siguraduhan maging sa negosyo mo. Maaaring yung negosyo mo, patok ngayon, pero hindi sa lahat ng panahon. Wala nang kasiguraduhan maging sa ating kalusugan, sa ating lakas, sa pera, sa kayamanan. Ang ating katiyakan ay na kay Kristo lamang.
Si Kristo ang langit. May langit kay Kristo. Wala dito sa mundo. Wala sa kayamanan ng mundo. Sinabi ni Jesus, diba, ano ang pakinabang? Makamit mo man ang buong mundo at mapahamak naman ang iyong kaluluwa. Kung hindi ka pa Christian ngayon, lumapit ka kay Kristo. Siya ang tagapagligtas at pastol ng kaluluwa ng kanyang mga iniligtas. Ano pang hinihintay mo? Lumapit ka sa Kanya sa daan ng pananampalataya at pagsisisi. Salamat sa iyo, Panginoon, sa mga salita mo na napagbulaya namin ngayon pong umagang ito mula sa isang napakahirap na account na ito dito sa Numbers 29 na kahit na kung titingnan namin parang wala kaming makitang leksyon, pero ipinakita mo sa amin na maraming mga leksyon pa rin na pwede naming maugnay sa amin pong buhay ngayon sa bagong tipanan ng mga mananampalataya. At dalangin namin, lalo naming ma-appreciate yung kaligtasan na ginawa ni Jesus para sa amin. Yung rescue mission na kanyang ginawa. Yung redemption na kanyang ginawa. Yung siya ang aming tahanan. Yung siya ang naghahanda ng tahanan na walang hanggan, hindi masisira, hindi mawawala sa aming mga mananampalataya. Marami pong salamat, o aming Panginoon, sa iyong kabutihan. Itong aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen.